Ang Diyos ay Diyos. Alam niya ang maraming bagay sa nakaraan at sa hinaharap. Eksperto siya sa kanyang mga paglikha. Ngunit katulad ng lahat ng nagiging eksperto, nagsimula rin siya na isang nag-aaral at nag-obserba sa mga galaw sa madilim na kalangitan. Sa haba ng panahong hindi pa binibilang, siya'y naroroon at mag-isa lamang sa kailaliman ng daigdig. Doon ay saganang gumagalaw ang tubig sa mainit-init niyong temperatura. Kaya naman, ang kapangyarihan ng Diyos ay masiglang naghari sa katubigan doon. Bagamat may init na ang kailaliman ng mundo noon, ang ibabaw niyo'y nababalot pa ng yelo at napapatungan ng makapal na hamog. Ang daigdig nooy wala pang hugis o anyo, wala pang buwan, at naglalakbay sa kalawakan sa direksyon na walang katiyakan. Hanggang sabihin niya magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Dalawang malalaking planeta ang nagbanggaan noon at nagsabog iyon ng liwanag sa kalawakan. Mula naman sa daigdig ay nakita sa malayo ang pagkislap ng liwanag at hindi na yon dumilim. Hanggang ang liwanag na yon ay umabot at humalik sa atmosfera ng daigdig. Ang liwanag, iyo'y may taglay na kapangyarihan upang bigyang buhay ang bawat planetang inaabot nyon. Ginigising nyon ang natutulog na kailaliman ng daigdig upang uminit pa ito, lalo sapat para lusawin ang yelo na nakabalot sa kanya. Bunsod ng banggaan, ang dalawang malaking planeta ay naging isang dambuhalang bulalakaw sa kalangitan na patuloy na nagbigay buhay sa lahat ng inabot ng liwanag nyon. Dahil sa pangyayaring iyon, dahan-dahang umikot ang daigdig sa kanyang sarili. Nabuwal at gumuho ang mga matataas na bahagi nyon, at malaking bilang sa yelo doon ang nalusaw at sinipsip ng lupa. Dahil sa katubigan, bahagyang naging bilog ang daigdig na nooy muling nabalot ng yelo. Tinawag ng Diyos na araw ang nasisikatang bahagi ng daigdig, at gabi naman ang madilim. Ang unang utos na iyon ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng daan upang likhain niya ang kanyang sarili bilang isang individual na may dalawang persona. Siya ang nag-uutos at siya rin ang gumagawa ng utos. Dahil nga napag-aralan ng Diyos ang mga kaganapan, nalaman niya ang epekto ng umiinit na liwanag sa nagyayelong ibabaw ng mundo. Kaya sa paglipas ng mga araw na naging mga taon, sinikap ng Diyos gamit ang kanyang karunungan na hindi mapawi ang pinagmumulan ng liwanag. Sa halip ay pinag-alab niya yon, kaya lumaki ng lumaki ang liwanag tulad ng isang bulalakaw sa malayong kalawakan. Sinabi niya, magkaroon ng kalawakang hahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. At dahan-dahan sa paglipas ng maraming mga taon, unti-unting nalusaw ang yelo, habang ang makapal na hamog sa ibabaw niyon ay dahan-dahan namang tumaas tulad ng makapal na ulap na bumalot at tumakip sa himpapawid ng mundo. Tinawag ng Diyos na langit ang kalawakan sa pagitan ng makapal na hamog na nag-anyong ulap at ng tubig sa ibaba mula sa nalulusaw na yelo. Noong panahong iyon, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Kaya naman upang mangyari iyon, pinahintulutan ng Diyos na maakit ang daigdig sa isang planeta na malapit sa kanya, upang gawing isa ang source of gravity sa daigdig at palakasin pa iyon. Lumakas na ang gravity ng daigdig, kaya ang tubig lusaw ay umagos at naipon sa mabababang parte ng mundo hanggang lumitaw ang lupa. Tinawag nga niyang lupa ang natuyong bahagi at dagat naman ang naipong katubigan. Naging masigla ang Diyos noong tumama ang liwanag sa tuyong lupa. Dahil kasi doon, naging masigla ang paggalaw ng mga uod sa lupa at nalaman niya ang kaya niyang gawin sa mga uod katuwang ang liwanag. At sinabi niya, magkaroon sa lupa ng lahat ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Gamit ang kanyang karunungan, pinakilos niya ang mga uod upang magkaroon ng mga uri ng lumot kung saan ay nanahan din siya doon upang aralin ang mga iyon. Kasabay niyon ay nagpaulan siya upang diligan ang mga lumot sa kalupaan. Mula sa lumot ay nagkaroon ng mga damo, baging, at ng mga iba't ibang punong kahoy at doon ay nanahan din siya. Noong panahon ng ika-4 na araw ng paglalang ng Diyos, bagaman tumatama na ang liwanag sa lupa, ang mismong pinanggagalingan ng liwanag ay hindi pa nakikita mula sa lupa dahil balot pa ng makapal na ulap ang buong himpapawid. Ang bawat isang araw ng paglalang ng Diyos ay katumbas ng isang panahon ng paglikha niya sa mga ginawa niyang iyon. At sa ika-4 na araw nga ng kanyang paglalang ay iniutos niya ang paglikha sa araw, buwan at mga bituin. At nangyari, lalo pa niyang pinataas ang makapal na kaulapan at lumawak ang langit sa silong niyon, kasabay ng pagpapairal ng iba't ibang klima, lalo na ang tag-ulan. Hanggang dumating ang panahon na nagkaroon na ng puwang ang kaulapan at mula sa kanyang mga tahanan sa lupa,
natanaw na ang asul na langit kung saan ay direkta nang nakikita ang araw, ang buwan at mga bituin. Ang araw ay siyang pinagmumulan ng liwanag noon pa mang unang araw pa lamang. Ang buwan ay ang planetang kinaakitan ng daigdig na siyang dahilan ng pagkakaipon ng mga tubig sa silong ng langit. Habang ang mga bituin naman ay nagsimula na ring magningning noon pa mang magkaroon ng liwanag. Ngunit ang lahat nga ng ito ay nasilayan pa lamang mula sa lupa sa ika-4 na araw ng paglalang ng Diyos. Patuloy na umagos sa dagat ang tubig mula sa nalusaw na yelo. Tangay ng agos ay ang mga uod mula sa lupa at mga uod mula sa mga basurang nabulok sa gubat. Gamit ang karunungan ng Diyos, pinagdikit-dikit niya ang mga uod hanggang mabuo ang iba't ibang anyong tubig na makakati. Sa kanila'y nanahan ng Diyos upang aralin sila, hanggang sabihin niya, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Mula sa mga makakating iyon sa dagat, nilalang ang mga lumalangoy, at nanahan sa kanila ang Diyos upang magkaroon sila ng buhay at mapag-aralan. Mula sa mga lumalangoy, pinairal ng Diyos ang kahalayan sa dagat kaya nagkaroon ng ebolusyon sa mga laman dagat. Sila'y nagsitalik maging sa iba nilang kauri hanggang ang mga naglalakad at lumilipad na laman dagat ay isinilang. Sa kanila'y nanahan din ang Diyos upang bigyan sila ng buhay at mapag-aralan. Nang mga panahong iyon, ang mga nilalang na iyon ang kanyang naging mga kamay o manggagawa para sa mga gawaing angkop sa bawat isa sa kanila. Isa sa mga nilalang doon ang kanyang ginawang templo noong mga panahong iyon, templo o permanenteng tahanan, at dooy ginawa nga niya ang mga malalalim na pag-aaral sa mundo ng realidad. Ang nilalang na iyon ay isang dragon sa dagat na tinawag na Leviathan. Dahil sa kanyang gabay, ang dragon na iyon ay naging banal o ang pagkakaroon ng katawang may kakayahang mabuhay ng walang hanggan, kaya tinatawag na nilalang na buhay. Bilang tagapaglikha, ikinalugod ng Diyos nang ang Leviathan ay naging banal at iyon ay kinilala niyang pinakamalaking tagumpay niya. Ang pagiging banal ay ang pinakamataas na katangian na maaaring maabot ng isang nilalang. At dahil naging banal ang Leviathan, siya ay nagkaroon ng kapangyarihan at naging pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang noong panahong iyon. Dahil doon, tinamo niya ang titulo bilang panganay sa lahat ng nilalang. Ang salitang panganay ay hindi tumukoy sa katandaan, kundi sa pagiging pinakamakapangyarihan. At dahil ang Diyos ay banal, tinawag niyang anak ang sinumang nilalang niya na nagiging banal. Natuwa ang Diyos na pinagmamasdan ang mga laman dagat na kanyang ginawa. Kaya sinabi niya, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. Marami sa mga isdang may pakpak ang inaliw niya na lumipad sa malayo dahil madami silang makakain mula sa mga gubat doon. Sa mga pumunta, marami sa kanila ang nawili na namamalagi doon lalo't nagsitaba ang ilan sa kanila at nahirapan ng lumipad. Mula naman sa dagat, marami sa mga may paa ang inaliw niyang manahan sa lupa dahil sa mga makakain doon. Noong mga panahong iyon, gamit ang karunungan ng Diyos, pinairal niya ang kahalayan sa lupa kaya't nagkaroon ng ebolusyon sa mga taga-lupa. Pinagtalik niya ng pinagtalik ang mga hayop maging sa hindi nila kauri. Dulot ng pagtatalik ng magkakaibang uri, nagkaroon ng mas marami pang uri ng mga hayop sa lupa. Isinilang ang mga iba't ibang dragon, dinosaurs, mga halimaw, vampira, mga hayop na may pakpak, may sungay, may buntot, maging ang mga sinaunang tao o matataas na uri ng unggoy, at marami pang iba. Nanahan sa kanila ang Diyos upang magkaroon sila ng buhay at sila ang mga ginamit ng niya noon bilang kanyang mga kamay sa paggawa ng iba pang mga bagay sa lupa ayon sa kani-kanilang kakayahan. Dahan-dahan, natutunan ng mga nilalang na iyon ang komunikasyon, ang paggamit ng bato, apoy, at maging ng bakal. Lumilipas ang panahon at nakita ng Diyos ang pangangailangan ng pamahalaan sa lupa. Dahan-dahan at nagkaroon nga ng mga pamahalaan sa iba't ibang dako ng daigdig. Hanggang dumating ang pamahalaan sa pamumuno ng isang nilalang na may anyong tao, may mabalahibong katawan at buntot, nakatayo na parang tao, ngunit may mukha ng hayop at may sungay. Siya'y ginawa ng Diyos bilang kanyang bagong templo o tirahan upang gabayan sa pamumuno. Kilala natin siya ngayon bilang si Lucifer. Ang Diyos na Espiritu ay nananahan sa lahat ng may buhay. Siya ang nagbibigay buhay sa kanila. Ngunit sinumang nagiging templo ng Diyos ay nagiging higit sa mga nilalang sa daigdig dahil hindi lamang buhay ang kanilang tinatanggap, kundi maging ang kapangyarihan ng Diyos. Noong panahong iyon, si Lucifer ay naging banal at pinakamakapangyarihang, kaya't humawak siya ng titulo bilang paanay sa lahat ng nilalang. Siya'y pinaupo sa kanan ng Diyos bilang pinakapinagkakatiwalaan at representante ng Diyos sa daigdig.
Ang pamahalaang itinayo sa pamamagitan ni Lucifer ay naging matagumpay sa napakahabang panahon. Umabot sila sa panahong ginawa nila ang matataas at advanced na teknolohiya na maaaring umiral sa realidad, tulad ng kuryente, telepono, sasakyan, computer, barko, mga bagay sa ilalim ng lupa at dagat. Maging ang mga bagay sa langit tulad ng eroplano, space station maging ang mga spacecraft, at marami pang ibang sasakyang pangkalawakan. Mga bagay na nagsasabing walang bago sa ating panahon.